Ito na naman sa EDSA Kaban. Bottom running on. Hockey Friday na! Good day mga kaalog. I hope na okay kayong lahat. Panibagong araw, panibagong ride na naman. So last time, yung first vlog natin, nagpunta tayo sa shop ni Master Lay. Nagpakabit tayo ng bagong pipe, yung binili natin pipe, at saka front brake caliper. Kailangan ng palitan, especially yung pipe natin. Napakaraming butas noon, so kailangan na talaga. So hopefully hindi umulan, no? Actually maganda yung araw ngayon. So dahil dyan, for today's video, singit muna tayo, singit muna. Wow, medyo traffic na, no? So ayun nga, for today's video, pupunta naman tayo sa isang motorcycle shop na specializes sa ball race replacement. Kasi kailangan ko na rin palitan yung ball race ng scooter natin. Kasi medyo magaspang na yung handling niya, yung pagliko niya. At saka medyo may kabig na siya sa kanan. So pagka kunwari nasa long rides ka. So ayun, nag-decide na rin ako na palitan na siya. Kasi last siguro na pagpalit ko nito, 2 years ago pa. Hindi ako nagkakamali. Pero nung nagpapalit ako ng ball race before, medyo may bad experience ako dun sa motorcycle shop na napuntahan ko kasi grabe yung pagpukpok na ginawa nila. Yung usual na ginagawa before ng mga mekaniko, pinupukpok nila yung kanto ng T-fork para matanggal yung pinaka-thread or yung pinaka-lock, yung malaking nut na nagsisecure dun sa T-fork. So, ang nangyari, so sobrang lakas ng pagpukpok niya, nabungi yung pinaka-lock ng T-fork. So, ang kinalabasan tuloy, kinailangan ko pang bumili ng bagong T-fork. So, dumoble yung gastos ko. Imbis na isang gastos lang, ball race replacement lang, nangyari, replace all. So, actually, medyo meron akong trauma na dyan. Trauma talaga yun. Kala mo ako yung scooter. I mean, medyo wala na akong tiwala. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero, nawalan ako ng tiwala sa mga motorcycle shop pagdating sa ganung service, no? So, itong pupuntahan natin, nakita ko yung Facebook page nila. Talaga namang pinopronta nila yung sinasabi nilang ball race replacement na walang pukpok. Wala kang maririnig na tunog na pinupukpok. So tingin ko yun yung binibenta nila sa service nila, yung talagang meron silang proper tools, talagang hindi masusugatan yung T-fork mo, no? Medyo sensitive siya, guys, kasi ayun, naalog na naman ako. Ayun nga, medyo sensitive siya kasi kapag nagkaroon ng bungi yung T-fork mo, affected na talaga yung yung handling ng manobela mo. Kasi kahit konting bukol lang or konting bungi lang talaga, mararamdaman mo siya kapag nililiko mo. Yung pinaka worst case scenario is may stuck yung manobela mo sa isang side lang. So syempre ayaw naman natin mangyari yun. Especially ginagamit ko sa trabaho everyday. So yeah, samahan niyo ako sa biyahe natin papunta doon sa shop. Again, napakaganda ng araw, panibagong ride. Alright. So if you're new to my channel, guys, please subscribe. Biyahe muna ako papunta doon. Balikan ko kayo siguro in a few... after 30 minutes, balikan ko kayo, guys. Oh, pakanan pala siya. Alright, see you later, guys. Pwede Gcash.
Isang ice Spanish latte. Yun na nga, no, saklap na nangyari sa atin, mga kalog. Kasi pagdating ko dun sa motorcycle shop, cut off na sila. So, pagdating ko doon, may nag-aantay na 15. May nakapila pa na 15 na motorcycles. Around 1 p.m., past 1 p.m. ako dumating. So, sabi sa akin ng mekaniko, balik na lang daw ako. Tomorrow sana, Sunday, kaso sarado sila. Ang nakalagay kasi dun sa page nila, every Wednesday lang daw sila sarado. Pero for some reason, sarado sila bukas. So, wala tayong choice. Tapos, nasira pa yung chin mount ng helmet ko. Natuklap siya siguro dahil sa init ng araw. Hindi ko alam eh. Basta tumuklap siya. So, syempre, wala tayong magagawa. Nag-stop over na lang muna ako dito sa Dunkin' Donut. Hindi ko alam kung saan to eh. Caltex, Rodriguez Rizal, or Montalban Rizal. So, siguro sa susunod na lang. Pero gusto ko talaga sana sa kanila magpagawa kasi yun nga, pinapromote talaga nila na walang pukpok na mangyayari dun sa pagpapalit ng ball race. Siyempre gusto ko rin makita kung totoo ba talaga yun. Pero wala eh. Sige, siguro next vlog na lang, pagka next weekend, another weekend, try natin bumalik pero mas maaga, parang ang opening hours nila is 8 a.m. So, dapat mga around 7 a.m. nandun na ako para sigurado. Sige, mga kalog. Ingat sa biyahe. See you on the next vlog. Peace. Yeah. Ito na naman sa EDSA Kabangan. Running on. I keep running on. Di ka na naman. Kalimutan ko yung lyrics. All back. I'm running on.
I keep riding on. Yeah. Tuk-tuk. I keep running on. It's a kahabayan, but I'm running on. I keep running on. Memorize ko na nga yung lyrics na. Let's go! Yeah! Chill, chill. Medyo traffic na. Well, dito sa area na to, medyo lagi naman traffic dito sa area na to. So, no surprise here. Tuk-tuk! Ito na lang instead sa kapan. I'm running on. I keep running on. Dikin na siya. I'm running on. I keep running on. Yeah. But I'm running on. I keep running on.
Ganda naman dumaan dito. Wow. Medyo malamig. Maraming puno kasi. So, sabi dun sa sign, 30 kilometers per hour lang. So, susundin natin yon as much as possible. Yeah. So, sabi sa Waze, 1 hour and 8 minutes. 21 kilometers left. So, nandito na tayo sa Fatima University Medical Center. Shout out sa mga taga Fatima dyan. Let's go. Kala mo talaga ano no? Sikat na vlogger. Ngayon ako nakadaan dito sa area na to. Sarap dumaan dito kasi malamig. Chill lang tayo, chill ride. Actually, siguro hindi ko alam kung ako lang ba or simula nung napalitan ng chicken pipe yung yung scooter natin. Parang nagkaroon siya ng effect sa driving behavior ko. To a certain point na parang energetic. At saka nag-improve nag-improve yung performance ng scooter ko, yung motor ko. Kasi before kapag talagang bumibira ako ng gas or kung gusto kong bilisan, humahagok siya Tapos, on a certain speed, let's say 65 to 70, biglang namamatay yung makina ng scooter ko. So, ang thinking ko noon, baka kailangan na talagang ipa-engine refresh to kasi baka makapal na yung carbon buildup sa makina. Siguro yun yung nagiging cause. I'm not really sure pero after kong palitan ng pipe, nawala yun nawala yung hagok niya. At saka parang nakahinga talaga yung makina. As in, ngayon guys, pagka bumibira ako ng 40 to 70, kaya niya na, hindi na siya namamatay. Kumbaga okay na siya. Ay, ito pala yun. Ito pala yung castle ng dito sa Antipolo. Wow, nice. Di ko alam na madadaanan natin siya, Ito pala yung mga iconic places dito sa Antipolo. Antipolo. Sabi ko kanina, babalikan ko kayo after 30 minutes. Pero ang ganda kasi ng biyahe natin. So sayang naman kung hindi ko i-share sa inyo, di ba? May konting traffic pero swabe lang naman siya as always. Siyempre naka-scooter tayo. Makakasingit-singit naman tayo kahit paano. Pero siyempre wag masyadong agresibo, alam niyo naman. Baka may makasabay kayong mainit ng ulo dyan, baka kung ano pa mangyari. So kahit nakakasingit tayo, disiplina pa din kahit pa paano. Tsaka enjoy the ride lang. Okay, so nandito na tayo sa Centro Mall. Centro Mall, Antipolo. Yo. Shout out sa mga nasa loob ng mall. So 19 kilometers na lang. Konting kembot pa. Konting bira pa.
Makakarating na tayo doon. Mga bigayan para lahat makadaan. So, ngayon dito sa Waze app ko, may lumabas na red jam bar. Ibig sabihin nun, medyo traffic dito sa area na to. And then yung traffic niya, nagtatagal ng 8 minutes as you go forward. Oy, clean up. Shoutout sa clean up QO. Panalo ang bidet dyan. Hoy guys, real talk. Kapag alam yun, inaabutan kayo sa daan, kapag taying-tay ka na, ako, honestly, pumunta talaga ako dyan. Kasi meron akong VIP card niyan. Solid yung bidet. Pag binugahan ka talagang mag-iiba ng kulay yung balat mo. Kasi sobrang lakas ng pressure ng bidet. Ano yan, lifesaver yan. Hindi lang syempre nagpo-provide ng gasolina yan. Nagpo-provide din yan ng comfort. Kumbaga yung clean fuel, ang binibenta nila dyan yung premium comfort rooms. Di aircon pa. Saka nakakita ng ganun, di ba? Yun yung tinatawag guys na customer service. Diba? Siyempre, ni-research nila yan eh. Ano-ano ba yung mga pwede natin gawin para mag-stand out tayo sa ibang private company ng gasolina. So, siguro yun yung nakita nila, yun yung kinalabasan ng research nila, yung marketing strategy nila. Kaya nag-invest talaga sila sa anong tawag dito, sa comfort room na talaga namang comfort yung mapoprovide sa iyo. Especially yung bidet nila solid. Tsaka talagang premium service. Merong libreng anong tawag dito, liquid soap, may tissue. Minsan may natsyempuan pa akong clean fuel dyan na station na may libreng alcohol, may libreng pulbos. Pero syempre, alam mo naman, karamihan ng Pinoy, pagka nakakakita ng mga ganon, it's either nire-refill nila yung alcohol nila, yung pulbos nila. Siguro, napansin ng clean fuel management. Nauubos yung natin nauubos yung tawag dito, nauubos yung mga pang personal hygiene natin inalis nila. So, ang meron na lang doon, libreng liquid soap at saka tissue. So, syempre, huwag kayong matulog sa loob ng CR. Although, masarap magtambay sa loob. Scary. Wow. Ayoko talagang sumabay sa ganun. Ayoko talaga sumabay sa mga 10-wheeler. As much as possible, iwasan nyo. Iniiwasan ko talaga. Kasi mahirap na. Mahirap na. Alright, 17 kilometers left. Time check, 53 minutes. So, malapit-lapit na tayo, I guess. So, sabi sa Waze app natin, 2 minutes out yung traffic. Smooth na tayo. Saan na tayo? Hindi ko alam kung saan to. Anyway,
Let's keep moving on. Let's keep going pala. Ayun lang. Umaambon. Umaambon na guys. Alright, so in 20 meters, kanan na tayo. At umaambon na. Biglang dumilim dito sa area na to. It's not good. Alright, so kanan tayo dito sa Benito Solven Avenue. $16 kilometers left. 49 or 48 minutes out. Kalimutan ko mag long sleeves. Buti na lang, hindi mainit. Wait lang. Parang may tumawag sa akin. Ayun. Hinanap ako ng asawa ko. Kasi, paglabas ko ng gate namin kanina, merong cement truck na nakaharang doon. Hindi naman totally nakaharang. Ang nangyari, na-aksidente yun. Wasak yung parang left side ng harapan niya. Hindi ko alam kung saan bumangga yun. So, ayun na nga, umambod na. That's not good. So, sige guys, balikan ko kayo in a few kasi umambod na. Bago ko muna tong camera natin. See you later. Peace out.